What's up? Today ay gagawa tayo ng isang video tungkol sa paggawa ng electrical wiring ng fluorescent lights at alamin natin ang mga parts nito. Nakaroon ng konting kaalaman sa video ito ay paki-like naman at subscribe. Thank you, man. So guys, gagawa muna tayo ng schematic diagram ng fluorescent bulb. Ballast. Lagyan natin ang sulat, fluorescent. Tapos dito, starter. Tapos dito, switch. So guys, ito yung schematic diagram. Fluorescent light. Ito yung plug nya. Tapos ito yung switch. Ito yung ballast. Ito yung fluorescent bulb. At dito sa kabila yung starter. So, yung flow ng kuryente nya mula dito sa line 1, itong line 1, isang linya, dadaan siya ng switch, tapos diretso sa ballast. Ano ba yung trabaho ng ballast? Yung ballast, yung nagkokontrol ng daloy ng kuryente papunta rito sa bulb. Kasi kung wala yung ballast, masisira agad yung fluorescent bulb. Dapat pag bumili ka ng ballast, alamin mo rin kung ilan ang wattage ng fluorescent bulb mo. Kung 20 watts yung fluorescent bulb, dapat yung ballast mo 20 watts din. Kasi pag mataas yung ballast mo, dadaloy ng malakas na current yan, masisira agad yung fluorescent. So, pagdating dito sa ballast, naka-series lang yan. Ano ba ibig sabihin ng series? Yung series, ibig sabihin yan, naka-isang linya lang, tungtong-tungtong lang sila, papunta rito sa kabilang pin ng fluorescent bulb. Yun yung linya nya. Tapos yung line 2 naman, nakadirekta na agad dito yan sa pin ng fluorescent bulb sa kabila. Ayun. Tapos yung isang pin nito diretso sa starter, tapos series lang siya, tapos diretso dito sa kabilang linya ng fluorescent bulb. Ayan, parang nakalito lang, pero tatandaan mo lang yung mga linya nya para hindi ka maligaw. Ano bang itong starter, ano bang trabaho nito? Yung starter, ang trabaho nito pang starter, kaya tawag na starter, pero ang trabaho talaga nito, pag switch mo ng kuryente, dadaloy siya rito, painitin niya yung pin dito ng fluorescent bulb para umandar yung fluorescent bulb. Yung starter guys, parang ganito siya, normally close. Tapos in 1 second, in a fraction of a second, mag-open na yan kagad. So pag nag-open yan, hindi nadadalo yung kuryente dito. So ano bang ibig sabihin ng open? Yung open, technical terms sa electrical yan, na ibig sabihin pinuputol niya yung linya ng kuryente. Kasi ang natural na open, yung nalalaman natin, ibig sabihin open, bukas, bubuksan mo. Pero sa electrical, ang terms ng open ay pinuputol niya yung linya. Baga, hindi niya pinapadaloy, open yung winding, ganun. So
seconds lang yan. Pag dumalo yung kuryente dito, tatagos dito, mag-open ka agad yan. Kaya pag tinanggal mo yung starter, gumagana pa rin yung fluorescent bulb natin. Kasi yung trabaho nito, pinapainit niya lang yung ini-ignite niya lang yung connection ng fluorescent bulb ng filament niya para umandar yung fluorescent bulb. Pag umandar na yan, magde-disconnect na yan dito. Yan ang trabaho ng starter. So pag sira na yung starter, pag nangitim na, nag-open na yan, pag di na makadalo yan ng kuryente, hindi andar yung fluorescent bulb mo. Kaya ang unang nasisira itong starter. Yun guys, yung tapos wawiringan na natin yung mga natin, yung mga parts natin. Susundan na lang natin to para hindi tayo maligaw. Guys, okay. So guys, ito yung mga parts natin, tsaka yung mga tools na gagamitin. Ito, meron tayong plug, meron tayong starter, meron tayong fluorescent holder, dalawa, meron tayong switch, meron tayong ballast, meron tayong fluorescent, may screwdriver combination, may long nose, merong electrical tape, may drill bit, electrical bit na para mabilis, tapos meron tayong tester. Ayan guys yung mga gagamitin natin, tsaka yung mga tools natin. Plug, switch, ballast, pin, starter. So guys, bago natin wiringan, kukunik yung mga wiring natin, check muna natin yung mga parts kung buo o sira. Mamaya sira pala, sayang lang yung gawa natin. So check na natin ngayon kung okay pa yung mga parts natin. So ito, unahin natin yung switch, tapos yung tester natin ilalagay natin sa resistance o sa ohms, ilalagay natin sa X1 o kaya sa X10. Yan, X10 para medyo mataas-taas ng konti. Test natin yung tester, test prod nya, yun okay pa, set natin. Yan, so test natin yung switch. Ayan, hindi pumapalo yung switch kasi naka-off. So iwan natin. Ayun, pumapalo na yung needle. So buo yung switch natin, i-off natin. Ayun, ayaw pumalo. So okay yung switch natin. Ito naman yung ballast, check natin. Ayan. Ayan, pumapalo siya. Ayan. Ibig sabihin buo pa yung ballast natin. Pag hindi na pumalo yan, itong sira, itong valve nya, titest natin yung filament nya kung buo pa. Ayan o, pumapalo siya. Ayan. Ayan, pumapalo. Test naman natin sa kabila. Ayun, pumapalo lahat. So buo pa yung mga parts natin. So ikakabit na natin. So guys, naka-install na yung mga parts. So i-connect na natin siya. So ito yung diagram natin, susundan na lang natin para hindi tayo maligaw. So ang una nating titingnan yung plug nya. Ito,
So yung blue yung gagawin nating line 1. So ito yung line 1 niya, dumiretso sa switch. Ito yung switch. So i-connect natin. Yan. Tapos paglabas sa switch na isang wire, pumunta ng ballast. So ito yung ballast. Kukonek natin. Paglabas niya ng ballast, pumunta ng terminal ng dito sa pin ng fluorescent bulb. So ito yung terminal, yung holder ng fluorescent bulb. Ito yung wire niya. So i-connect natin. Yan. Yan. Paglabas ng fluorescent bulb, papunta rito sa starter naman. Ayan, kukonek natin. Yung kabilang linya ng starter, dumiretso siya dito sa fluorescent bulb sa kabila na pin. So i-connect natin. Ayun, nakakonect na yung line 1 lahat. So itong isang wire sa plug, ito na yung line 2 natin. So yung line 2 dito sa diagram, dumiretso na ng fluorescent bulb. Baka wala na siyang ibang pinuntahan, diretso na siya. So i-connect natin ito yung wire ng fluorescent bulb na natira. Connect na natin to sa line 2. So ayun, okay na yung wiring natin. Lalagyan na lang natin ang electrical tape. Yan, nilagyan natin ng electrical tape sa isa para hindi tayo mag-ground. Yan. So guys, bago natin paandarin yung ginawa nating wiring, i-check muna natin kung tama ba yung ginawa natin. I-test muna natin sa tester. Baka mamaya merong pagkakamali tayong ginawa, hindi tayo masasabugan. Kailangan double check lagi natin. So ito yung tester natin. Isa-set natin sa X1 sa resistance. Kukunin natin yung shorted nya. Titingnan natin kung okay yung connection. Kailangan hindi siya mag-short, hindi siya papalo ng 0. Ano ba ibig sabihin ng short or shorted? Ibig sabihin ng shorted, yung line 1 ito tsaka line 2 nagkasalubong. So kapag nagkasalubong yan, pag sinaksak mo yan, sasabog yung wiring mo, mapuputok yung breaker mo, kaya yung fuse. So iwasan natin yung ganun. Kaya bago natin isaksak, titest muna natin sa tester. Pag hindi siya nag-0, okay yung wiring natin, wala siyang shorted. So check natin. I-on natin yung switch. Yan. Tapos i-check natin yung plug natin. Yan, line 1 tsaka line 2. Ayan guys, so hindi siya pumapalo, hindi siya nagsi-0. Ibig sabihin hindi shorted yung wiring natin. Yan. Pero kung pagdugtungin itong dalawang test brad natin, yan, nung gumagana yung test brad natin, ibig sabihin buo yung tester natin. So pero pag ano natin dito, tinest natin yung plug niya, yan, wala siyang shorted. Ibig sabihin hindi siya okay yung wiring natin. Kasi pag nag shorted yan, i-trace natin kung saan nagkamali tayo ng wire, kasi hindi dapat mag shorted yan dahil sasabog yung wiring natin. So pandarin na natin, wala namang shorted eh. So guys, meron tayo ditong saksakan. Ito yung ano natin, ito yung plug natin. So i-off muna natin yan, off muna natin. Tapos saksak natin.
Ayan. Ayan na, nakasaksak na. So 220 volts. Ayan. Tapos i-on natin. Ayun. Mandar. Successful yung wiring natin. Ayan. So guys, itong starter, 'di ba, nasabi ko na nung nakaraan, ang trabaho nito para i-ignite niya yung filament ng fluorescent bulb para umandar. Pag umandar na siya, magdi-disconnect na tong starter na to. Ito ang trabaho ng starter. So umandar na yung fluorescent bulb natin, pwede na natin tanggalin to. Yan, oh. Pag tinanggal natin, hindi naman siya namamatay yung bulb natin, may ilaw pa rin. Kasi ang trabaho nito, nag-i-start lang siya. Tinutulungan niya lang yung fluorescent bulb na umandar. Pagka umandar na siya, magdi-disconnect na to ng kusa. So ayan, tinanggal natin. Umandar pa rin siya. Pero kung wala siyang starter, hindi siya andar. So patayin natin. Tapos i-on natin. Yun, ayaw umandar. Kailangan talaga ng starter. Ayan. So off muna natin. Lagay natin. Balik natin ulit. Tapos i-on natin. Ayun. Mandar na yung ano natin. Seconds lang yan. Pag spark nyan, nung di-disconnect na agad yung starter. So ayan guys, yung wiring natin. Sana may natutunan kayo ng konti sa ginawa nating wiring ng fluorescent bulb. At guys, baka pwede naman paki-like o subscribe yung ginawa kong video, yung channel ko. Maraming salamat sa inyo guys. Sa susunod, next time ulit, gagawa tayo ng wiring ng aircon, o kaya paano maglinis ng aircon. Okay guys, salamat sa inyong lahat. Alam nyo ba guys, na sa paglipas ng panahon, nag-evolve na rin ang fluorescent light. Meron na tayo ngayong tinatawag na LED at wala na siyang starter. Sasaksak mo lang ito direkta at iilaw na siya. Galing, di ba? Yan na yung bagong ilaw natin. LED na. Ayan guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video ito. At kung nalibang kayo at may kaunti kayong natutunan, ay paki-subscribe naman. Please. At paki-like na rin. At shout out nga pala kay JJ Jumar Villamor at sa mga tropa mo. Mag-ingat kayo dyan. At hanggang sa muli.